Matapang ang mga binitawang pahayag ni Pangulong Bongbong Marcos sa kanyang makasaysayang talumpati sa Defense Summit sa Singapore. Binigyang diin niya ang karapatan ng Pilipinas sa mga pinag-aagawang teritoryo sa West Philippine Sea. At live mula sa Singapore, nasa frontline ng balitang yan, si Gerard de la Peña. Gerard, ano ang pinakamahalagang sinabi ni Pangulong Marcos sa kanyang speech? Alam mo, Andre, gaya nga ng inaasahan ay sumentro ang talumpati ni Pangulong Bongbong Marcos sa kinakaharap na problema ng Pilipinas sa West Philippine Sea. Yan ang pambungad na talumpati niya dito sa taunang pagtitipon ng mga eksperto at lider sa larangan ng seguridad. Sa kanyang keynote speech, sa taunang Shangri-La Dialogue ng International Institute of Strategic Studies o IISS dito sa Singapore, unang binanggit ni PBBM na panahon pa ng mga kasilat Amerikano ay naitalaga na kung hanggang saan ang teritoryo ng Pilipinas. Pinagtibay pa ito ng mga kasunduan at batas katulad ng Treaty of Paris, Treaty of Washington at ng United Nations Convention on the Law of the Sea of UNCLOS. Nabanggit din ni PBBM ang mga arbitral award noong 2016 kung saan kinatigan ng The Hague ang claim ng Pilipinas sa West Philippine Sea. Ayon kay Pangulong Marcos, nakabase ang territorial claim ng Pilipinas sa international law at hindi sa imahinasyon lamang. Pero ang talumpati ni PBBM hindi lang tungkol sa Pilipinas at West Philippine Sea. May mga realidad daw ngayon na kinakaharap na nakakaapekto sa lahat. Una na rito ang rivalry o pagiging magkalaban ng China at ng US kung saan nakakaapekto na ito sa pagdidesisyon ng mga bansa at sa pangkalahatang seguridad. Binigyan din ni PBBM na hindi lang regional ang issue sa West Philippine Sea dahil daanan ito para sa kalakalan at ang sigalot dito ay maaaring makaapekto sa pandaigdigang ekonomiya. Sa question and answer naman, matapos ang kanyang talumpati, naitanong ng isang foreign correspondent kay PBBM kung ano ang magiging trigger o magiging dahilan para tawagin ng Pilipinas ang Amerika at gamitin ang Mutual Defense Treaty. Ang sagot ni PBBM, kapag may namatay na Pilipino nang dahil sa mga galaw ng China sa West Philippine Sea, mapasibilyan man ito o militar, ituturing daw ito ng Pilipinas bilang act of war na mangangailangan na ng tulong ng mga kaalyado nito. Pakinggan natin ang ilang naging pahayag ni Marcos sa IISS o IISS. So the lines that we draw in our waters are not derived from just our imagination, but from international law. We have on our side the 1982 UNCLOS and the binding 2016 arbitral award, which affirms what is ours by legal right. The life-giving waters of the West Philippine Sea flow in the blood of every Filipino. We cannot allow anyone to detach it from the totality of the maritime domain that renders our nation whole. As President, I have sworn to this solemn commitment from the very first day that I took office. I do not intend to yield. Filipinos do not yield. Andre, bukod kay PBBM, bukas naman ay nakatakdang magsalita rin sa naturang pagtitipon sina AFP Chief of Staff Romeo Browner Jr. at si Philippine Coast Guard Commandant Admiral Ronnie Hill Gavan. Ngayong gabi naman ay pabalik na dyan sa Pilipinas si PBBM. Andre. Live mula sa Singapore, maraming salamat, Gerard de la Peña. Mga kapatid, Lucy Cruz Valdez po, maging maalam at may pakialam sa mga napapanahong balita sa bansa. Tumutok at mag-subscribe sa News 5 social media pages.